Kasi tayo, ayaw nating palakihin yung apoy. Totoo po. Ang gusto natin, wala namang ano wala namang mananalo dyan eh. Oho. Ibig kong ba sabihin, pagka ininsulton mo ng ininsulto ang China, ibig kong sabihin, sasabihin ng China, ba, ang tatapang ng mga Pilipino? Di ba, makukuha ba natin yan? At sa huli nga, Nelson, di ba, parang dumating na sa punto, sige, wag na yung isa lang namin, umpisa lang inyong Personal personal lahat na kami. At Na kaming umalis dito. kung kinakailangan, mag-alisan na kami dito, galis na kami. No? Iiwanan namin ang embahada ng China sa Pilipinas. O halimbawa, iniwanan nila yung sinarahing embahada. O sino pang makakapunta ng China? Yung ating mga mangangalakal, yung ating mga businessmen na kumukuha ng visa. Kailangan nga pala yun. Sino mag-i-issue ng visa? Yung embassy ng Papua New Guinea? Hindi pwede. Oo. Senado, sen, pwede. O yung mga turista nating pumupunta ron? O paano? Oho. O halimbawa yung Maganda yung suggestion ng isa. Ano na lang natin, ipagawa na lang natin sa Senado yung yung visa. Kasi importante, alam niyo, eto para lang sa kalaman ninyo ang dami kong kakilalang kaibigan na nagsimula ng negosyo, you know how? They import products. Pumupunta sila ng China. Kasi sobra daw yung advancement, sobrang mura pag in-order mo sa China, tapos pinadeliver mo dito, ang mura. Konti lang yung tax. Kasi nga, kesa sa o-order ka sa Amerika, ang dami naman din, magaganda din dun. Ibig sabihin, maraming negosyante ang nakikinabang sa kalakaran natin with China. Tapos gusto natin i-persona non grata dahil lang sa putang inang gagong animal na wala namang alam pagdating sa foreign relation ng mga opisyal ng ating bansa. Di ba? Ipapahamak ang buong bayan natin sa ekonomiya dahil lang dito sa mga tarantadong to. Di ba? Napakaliit na bagay napakalaking bagay pala yung ginagawa nitong gago na to. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. sa panig naman ni Commodore Tariela, okay naman yung magpaliwanag ka eh. Halimbawa, ine-educate mo yung Opo, talaga. mga estudyante. May sinasabi siya, ito ay kayo mga pinaggagawa ng China dito sa panig ng ating mundo. Diba? Andyan na yung kanyunin tayo ng tubig. Ano? Andyan na yung pasadahan tayo. Andyan yung kuyugin yung mga ganito-ganito. Oo. China is a bully, sabi niya. Ano? Tapos, meron siyang daladalang mga caricatures portraying the Chinese president in a bad light. Ano? Siguro alam mo kung ang naggawa ng mga ganong klaseng memes o kaya mga caricatures, yung mga dyaryo lang natin, mga editorial cartoons pa. So, palagay ko madaling tanggapin ng China yun eh. Understandably tatanggapin niya. Bakit? Editorial cartoons yun eh. Tama po. Iski tayo naman gumagawa ng ganun eh. Lalo yung magagaling mag-drawing, di ba? Pero ang nagdala ng caricatures, isang uniform Personnel. personnel. Isang may rango. Commodore eh. Kumbaga sa General po yan. armed forces. Ay, kumbaga sa army. General ang General. kasama. Yes po. Yun siguro yung medyo dapat ay hindi nangyari. Kasi may uniforme ka eh. Dapat ipinabayaan mo na lang sa mga gumagawa ng editorial na mga materials. At sasamahan mo ng karton para sa ganun ay matraumatize mo ng konti. Karaniwan naman yung editorial mo, doon mo ilalagay yung karton eh. Tama po. It's a way of dramatizing o kaya i-highlight yung gusto mong ilabas sa editorial mo. Hindi eh. Naka-uniforme ka. Pangalawa, tinanong ko si Senator Risa nung siya ay nag-deliver ng privilege speech. Palagay niyo ba ako, Your Honor, si Commodore Tariela, nakipag-coordinate ba ako sa Department of Foreign Affairs. Department of Foreign Affairs? Kasi kailangan yun eh. Ang Department of Foreign Affairs, ang ayon sa ating Executive Order 292, ito yung ating administrative code na kung saan ay talagang dinistribute ang bahagi ng ating bürokrasya kung sino-sino. Panin ng bawat dapat. Oo. Parang yung nakalagay sa Biblia, Opo. ang bawat kanya sangkap ay may kanya-kanyang gawain. Tama. Alala mo yun? Yes po. Oo. Si Nelson, palagi niyang Explain lang natin kung anong ibig sabihin
parang ganito di ba? In one body, there are different parts. Yun yung sinasabi sa verse na yun, sa scripture na yun. Merong kamay, merong paa, may ilong, may mata. Sa isang body, it has to function as one. Ibig sabihin, gawin mo yung function mo accordingly. Hindi pa pwede, halimbawa, itong kamay. Gagawin niya yung trabaho ng paa. So, maglalakad ako, kahit may paa ako, maglalakad ako. So, ano mangyayari? Bas bibilis ka bang maglakad? Hindi. Bakit? Mantakin mo maglakad din yung kamay. So, yung paa mo, naglalakad, maglakad ka rin. O, di nakadapa ka. Ano mas mabilis? Yung paa lang ang naglalakad o yung kamay at yung paa naglalakad? Di mas mabilis yung paa lang ang naglalakad. So, ibig sabihin, nasa function. So, huwag mong papilan yung function ng iba. Ano ang function ni Tariela? Hindi naman po international relation na statement. Dapat ko ano yung function mo as a Commodore. Diba? Kung Navy ka, ito lang, yung function. Bakit? Pag presidente ka muna, Brad. Kung gusto mong gampanan ang trabaho ng isang presidente. Trabaho ng presidente yan Yan ang problema kasi porket we have a weak president. Pati yung mga tao niya, ganyan. Ito sabi ko nga siguro kung ito ang nung panahon ni Pangulong Duterte, nagsalita-salita to si Tariela. Siguro, pustahan tayo, 100%, 200%. Si Sante ang ulol na yan, Sigurado ko, tanggal sa posisyon niya animal na yan. Kasi, nakikigulo siya, nagugulo yung ating relationship sa China dahil sa kanyang pinagagawa. So, nagfa-function siya nang hindi naman niya function. Kung daliri ka lang, yung function lang ng daliri ang gawin mo. Di ba? As simple as that. Pero dahil as stupid as you, kaya nagkakaganyan, kaya nagkakagulo tuloy tayo sa China. Yung bang, ang goal natin maayos Ang goal natin makapangisda tayo. Ang goal natin makuha natin yun. Putang ina, dahil sa mga magugulo, hindi lang naman si Tariela, pati yung mga senador na nakikisawsaw, lalo tuloy hindi nagkakasundo, lalo tuloy nagkakaaway-away. Na supposedly, yung presidente lang. Dahil nga mahinang nila yung presidente natin, hindi kayang kontrolin ng mga tao niyang bida-bida sa media. Ayan. Kasi hindi naman naglilipan sa koridor. Yes po. Bawat parte, bawat sangkap ng katawan, merong kanya-kanyang kawain. Yun. Yung ating Executive Order 292, Administrative Code, ay talagang idinrawing doon ang function, ang sakutin, ang mandato ng bawat isa. Ayan. At tagapagsalita ng ating international relations, DFA. Yes po. Okay. Bakit kailangan ng DFA? Kasi sinasabi ni Senador Risa, the Chinese embassy and its officials and staff have no right to meddle into the internal affairs of this country. Yan ang balat Nakalimutan nila na pinag-uusapan, ang dinidiscuss ni Tariela ay yung bahagi ng South China Sea. Na bahagi ng South China Sea ay yung dinesignate nating West Philippine Sea. Marami ang claimants doon. Kasama yung ating bansa. Kailangan maintindihan po ng ating mga kababayan to. So yung issue doon, hindi internal issue yun. International affairs yan. So, hindi siya simpleng internal, hindi domestic issue to. It is a matter that involves international law. O ngayon, sino ang tagapagsalita talaga? DFA. Sabi niya, sa palagay ko naman kanya, there is always a presumption of regularity. Aking tinatanong, hindi sa palagay. Alam po ba ninyo na nakipag-coordinate kaya yan? Dapat yung sagot ay may katiyakan. Definido dapat, tama. Definido, may katiyakan, may certainty. Sa palagay ko naman kanya, hindi naman gagawa yun ng isang bagay na hindi man lang niya ikinonsulta. So I assume that Tariela coordinated with the DFA. There is always a presumption of regularity in everybody's work. Sabi niya, Alam mo, pagka ganun ang isasagot mo sa isang abogado, pero sabi na sa'yo, yung assumption of regularity is a disputable presumption. Kasi, paano kung halimbawa nakapagpalitaw siya ng pruweba na si Commodore Tariela ay hindi naman nakipag-coordinate? Kasi sabi ko, Your Honor, pasensya na,
Pero nakausap ko ang Secretary ng Department of Foreign Affairs. Aha. Tinanong ko rin sa kanya yan. Ang sabi niya sa akin, hindi nakikipag-coordinate si Comodoro. Commodore Tariela. Yun ang problema natin. Aha. O paano ngayon yan? Mhm. Siya ba ay humingi ng basbas sa DFA? Wala nga. O maski na kaya, alimbawa, sa Secretary ng DND. Department of Defense. Ikaw ay tagapagsalita ng isang maliit na bahagi ng iyong katungkulan. Pero ang pinag-uusapan natin is an issue involving international relations. Aha. Pangatlo, pumunta ka sa eskwela eh. Opo. Nakipag-coordinate ka ba sa Secretary ng Department of Education? Oo. O kaya sa CHED? Yan, kung higher education, ama naman. Kasi pinuntaan mo yung eskwela eh. Oo. Alam mo, Jen, Nelson, tayong mga Pilipino, likas na sa atin yung, yung magagalangin tayo. Ayo po. Hindi ko naman lahat hindi ko na sinasabi lahat, pero yan ang ating, Mhm. yan ang ating ugali. Pupunta ka lang sa palengke, makikipag-usap ka hindi basta-basta ka na lang didiretso. Palengke lang yun, ha? Oo. Magtatao po. Kaya tayo po, dataan ka lang, medyo may sigarit. Daan po. Oo. Mamalagalan na po. Maganda na tao. Miskin nasa punso eh. Bari-bari hapo, Ewan ko ano sa Tagalog yung bari-bari hapo. Oo. Dumaan ka lang sa punso, Aha. Naintindihan mo sila sa... Sa Tagalog po, tabi-tabi po. Yun. Yan, opo. Bari-bari po. Pasensya na kasi mo kasi. Tabi-tabi po. Kasi nung maliliit ka, dami punso sa amin. Opo. Oo. Akala mo pinanatili sa kaisipan namin kapag hindi ka nagpari-bari hapo, baka mansilubo ka. Pagkatapos mapipipi ka ng ilang araw, sa takot mo, sa dami ng punso bago, Oo. bari-bari hapo. Yung pala, Kailangan tayo. pala nakatira doon. Punta ka ba sa CHED? Oo. Pwede po ba? Kasi baka doon, sasabihin natin, ano ba sasabihin mo? Teka muna. Oo. Teka muna kasi tingnan mo ngayon nagkaroon ngayon ng hindi dapat nangyari ito eh. Hindi dapat nangyari ito eh. Di, pero baka sabihin nila, hindi, ang amin naman kinakampanya lang, wala po tayong karikatura ng tungkol sa presidente ng China, kundi ang kabatiran. Kasi di ba yun naman talagang trabaho na magkaroon po ng kabatiran ng marami nating kababayan ukol sa issue ng West Philippine Sea. Oo nga, pero meron silang tuntunin na dito pa dyan. Oo. Yan ang silang tinatawag na measured transparency. Sila ngayon ay gagabayan Opo. ng ganong klaseng pamantayan. Ano yung measured transparency? Kasi nga mga kababayan, ito yung sinasabi ni Marcoleta, kaya nga DFA, kasi pinag-aaralan yan. Alam mo ba na para maging official ka ng DFA, kailangan meron kang particular na pinag-aralan pagdating sa foreign relations. Kasi merong standard yan. Para bagang law. Kunwari, ikaw ay papasok sa NBI, di ba? Isa sa mga requirement ay kailangan lawyer ka. May standard. Hindi ka pwedeng manghimasok kasi merong silang requirement na mabigat kasi para doon sa kanilang function. As a DFA, kailangan ganun. Importante na meron kang pinag-aralan pagdating sa foreign relation. Hindi katulad nito ni Tariela na nakikigulo. At higit sa lahat, yung mga katulad ni Ontiveros na nagmamagaling at nagpapakit lang. Kaya nga kung talagang meron ang itong DFA, talagang sang-ayon sa ginagawa ni Tariela, di sana naglabas ng statement. Hindi ko naglabas ng statement ang DFA favoring Tariela. Doon sa mga congressman, oo. Sa mga senador. Pero dito kay Tariela, wala. Kailangan may kalakip na pag-iingat Aha. na ang bawat sasabihin mo ay huwag magkaroon ng misinterpretation o kaya baka pagmulan ng panic. Amin, palang alituntunin. Sila kasi merong yung strategic ito na paraan para ipakita sa China na ayaw nating ang ginagawa nila pero may pamamaraan naman na sa maayos na Kaparaanan. Yes. so asa ng observance dito, di ba? So paano mo sisisihin ngayon na basta-basta? Sila lang naman yung tagapagsalita ng Chinese Embassy. Aha. So sabi niya, yung ginawa ka ni Commodore Tariela po. na statement kasama yung mga caricatures. Ito yung sinabi niya, is a serious violation of China's political identity and a blatant political provocation Aha. which has crossed the line. Ayun. Ayun. Ngayon, hindi minabuti ng mga kasama kong mga senador. Wala kayong karapatang magsalita kung anong gusto na sabihin dito. That is meddling into the internal affairs of the country. O, teka muna, parang Ganda ng punto ni Marcoleta dito, tingnan ninyo. si Nelson, Mhm. kunwari, kunyari mga malilit pa kayong mga bata, Ay, opo. Oho.
binibiro ka niya, kung ano yung sinasabi niya, nagsalita ka rin laban sa kanya. Pareho lang na gano'n. Oo. Magkatuksuhan. Tuksuhan. Huwag ka masyadong ikaw na una di ba? Yun. Ibig mo ba sabihin, nung tinuksukan ni Nelson, nagsalita ka, sasabihin, ba't mo ginagawa? Ikaw na una Parang gano'n lang yan Oho. Alam mo, yung sunog, kahit bata pag mawala ng sunog. Ay, yes, totoo naman po yun. Yung bata kasi wala pa siyang yung tinatawag nating maturity. Hindi niya alam ano yung consequence ng gagawin niya. Lalaro siya ng Akala niya yung posporo Oh. pwedeng kiss-kissin kahit na Oho. nasa tabi siya ng dayami. Di ba? Oho. Hindi yan sinasadya yun Huwag sana tayong maging parang bata. Pero kapag yung apoy na yung kumalat na, Nakasunog lahat yan, Sen. Oo. di ba? Opo. O pinag-uusapan natin ay international conflagration. Oho. Sinimulan ng isang bata. Hindi ko naman sinasabi yung makasama ko rin sa Senado ay puro bata. Pero Wala po na. Halimbawa. pag malaki na, Oho. hindi na bata ang papatay sa sunog. Yan na yun. Oho. It will require somebody, siguro isang statesman, para sa ganun ay maano natin yung apoy, mapatay natin yung apoy, di ba? Kasi humantong pa nga siya, di ba? Doon sa punto na nagkaroon ng resolusyon. Sa teleyata mayroon pang suggestion. Alam mo, ang ganda ng punto ni Marcoleta dito Huwag natin iwan sa mga bata. Yan ang problema kasi. Yung mga senador natin, si Ontiveros, si Kiko, sino pa yung mga nagsasalitang may ingay dyan. Pagdating sa foreign policy or foreign relations, mga bata, isip. Mga batang isip ito mga to. Dahil sa mga kanya-kanya nilang salita, kanya-kanya nilang bitawan dyan, napapahiya yung Pilipinas. As a matter of fact, nagugulo yung diskarte. Kasi may diskarte ito Ito isipin mo. Alam ko ito kasi as a boss na rin, sige, as a CEO of a company. Ako ang nakikipag-negotiate. Imaginein mo, habang nakikipag-negotiate ako, yung mga tauhan ko, nakikialam, nakikigulo. Halimbawa na lang, sa Mokagers, nakikibargain ako. Kunwari, merong humihingi ng, magkano ba talent fee? Ano ba yung kailangan na requirements ng grupo ko, yung artist ko? Di ba? Di syempre, negotiation kami ngayon nung client. Ito ang presyo namin, ito, ganito. Tapos may papasok, may eksena. Nagmamagaling. Halimbawa lang, buti na lang wala nagmamagaling sa kumpanya ko. Kung hindi dutog, gugununin ko yun. Pero buti na lang. Kaya nga nagtagal itong mga tauhan ko kasi talagang alam nila kung paano ako dumiskarte at respeto. Di ba? Isipin mo na lang. Pumasok yung isa kong tao at sinasabi niya, alam mo, mahirap tong ginagawa namin Kaya dapat ang presyo namin ganito. Dapat ganito kami. O dapat ganito. Isipin mo yung kausap mo, ano kaya marirealize niya? Ano kaya may isip niya? Bakit yung tauhan niya nakikipag-usap sa akin? Sino ka? Sino ka para magbigay ng opinion mo regarding sa negosasyon namin? Kausap ko lang yung boss mo Maayos kausap yung boss mo. As a matter of fact, di ba nag-uusap si Marcos at saka yung si Xi Jinping doon sa pag nagkikita sila sa mga event. At ang usapan nila, we have a good relationship. Even yung secretary ng DFA, ganun din ang usapan sa kanilang foreign affairs secretary nila. Ang ganda ng usapan natin. Tapos papasok sa eksena itong mga punyetang ito, yung mga isip bata. Hindi, ganito yan ito karikature ng mukha ng presidente nyo. Can you just imagine? Logic lang mga kababayan Doon pa lang sablay na. Di ba? Tangina ano ba? Kausap ko ba yung presidente o sino ba nagdi-decide sa inyo? Kasi ako, particular ko dyan. I really hate bookers. Yung mga nagmi-middleman, pag nakikipag-negotiate ako, ayoko Sinasabi ko kagad diretsuhan ganito. Kunwari merong magbubook sa amin. Booker ka ba o ikaw yung client? Sir, booker lang ako Gaganon pag gaganon sabi mo, okay, ganito gawin natin. Magkano ba yung kaltas mo? Kasi yun na naman ang interest ng mga booker yung kaltas nila. Siyempre gusto nilang kumita. So, kakaltas sila. Pagka kumakaltas minsan nagugulo. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, ganito na lang. Magkano ba gusto mo? Halimbawa, papatong ka ng 20, 30. Sige, ipapasok ko na yun sa kontrata ko. 20, 30, sa'yo mapupunta yan. Pero ako makikipag-usap sa client. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin sa client na may kinita ka. Kasi minsan, kaibigan nila yun Kaibigan nila yung client.
Ha? Para kumita sila yung nakikipag-usap. Sabi mo ganito na lang, irerespeto ko yung effort mo na maging booker o maging middleman. Bibigay ko sa yung 20-30, huwag ka mag-alala. Bibigay ko sa yan. Okay? Huwag ka na lang makikisali sa usapin namin. Baka kasi kung ano-ano ipangako mo doon, tapos wala naman sa kontrata ko. Kaya ako, gusto ko, direkta ako nakikipag-usap. Sabihin ko, ang pipirma nito, hindi ikaw, hindi yung booker. Ang pipirma nito, yung mismong client. So kami nag-uusap, di ba? Para walang middleman. Kasi yung middleman minsan nakakagulo. Tapos pagtapos ng event, ito 20 mo. Ito yung kung 30 mo, ito yung 30 mo, ito yung booking fee mo. Pero hindi siyang kausap. At least all of my demands may bibigay ng client. At yung demand din ng client may bibigay sa kanya kasi nagkaroon kami ng magandang kasunduan. That's how negotiation works. Pero kung merong gumigit na, bumibida-bida, nagmamagaling, ay bay putang ina, iniiwan ko yun. Kasi nga nakakabwisit. Nag-uusap kami ng client, biglang merong eksena. May amuyong. Kaya nabibwisit sa atin ng China dahil sa mga putang inang amuyong na to. Na nakikigulo, akala ko ba ang ayos ng usapan namin ng presidente nyo, biglang may hihirit dito, may mambabasto sa presidente namin. Sino ba to? Yun yung sinisita nila Marcoleta at ni Robin. Sana walang ganon. Kasi nagugulo yung eksena. Nagugulo yung negosasyon. Magdeklara ng persona non grata ang ilang mga opisyalis ng China Embassy. Sa halip na humupa ay lalong pinalala ng mga sumunod na pangyayari. Dahil nagkapalitan ng mga pahayag Nung sumagot ang Chinese Embassy, sumagot din sila ng mas makindi hanggang sa punto na may resolusyon na, Sen. Ito nga, dapat pinagtalunan namin sana ng Miyerkules. Nag-aabang mo kami dyan, Sen. Kasi gusto nila, magbutuhan na kami nung parang Martes yun eh. Tungkol sa resolusyon. Resolution number 256 Opo. Ang title niya din ay Resolution Expressing the Sense of the Senate in Condemning Recent Public Statements Issued by the Embassy of the People's Republic of China. May involve ang buong Senado rito eh. So kailangan magbutuhan kami. Ngayon, sa rules naman namin, teka muna, hindi na wala naman ganyan. Pagdebatihin muna natin yan. You are requiring the sense of Senate already to condemn. Kasi ang bigat naman ito, sabi ko nga sa inyo eh. Ngayon, dapat kahapon. Ngayon, ang sabi naman nila, sige, sa Lunes na. Kasi kahit paano, naghahanda naman tayo ng paano natin sila papayapain, ano? Opo. Kasi tayo, ayaw nating palakihin yung apoy. Totoo po. Ang gusto natin, wala namang wala namang mananalo dyan eh. Ibig kong ba sabihin, pagka ininsulto mo ng ininsulto ang China, ibig kong sabihin, sasabihin ng China, ba, ang tatapang ng mga Pilipino? Yun ba, makukuha ba natin yan? At sa hulingan, di ba, parang dumating na sa punto, sige, wag na yung isa lang namin, umpisa lang inyong persona non grata. Lahat na kami. At kaming umalis dito. kung kinakailangan, mag-alisan na kami dito, galis na kami. Iiwanan namin ang embahada ng China sa Pilipinas. O halimbawa, iniwanan nila yung sinarahing embahata. Sino pang makakapunta ng China? Yung ating mga mangangalakal, yung ating mga businessmen na kumukuha ng visa. Kailangan nga pala Sino mag-i-issue ng visa? Yung embassy ng Papua New Guinea? Hindi pwede. Senado, Sen, pwede. O yung mga turista nating pumupunta ron? Paano? O halimbawa yung... Maganda yung suggestion ng isa. Ano na lang natin, ipagawa na lang natin sa Senado yung yung visa. Kasi importante, alam niyo, ito para lang sa kalaman ninyo ang dami kong kakilalang kaibigan na nagsimula ng negosyo, you know how? They import products. Pumupunta sila ng China. Kasi sobra daw yung advancement, sobrang mura pag in-order mo sa China, tapos pinadeliver mo dito, ang mura. Konti lang yung tax. Kasi nga, kesa sa o-order ka sa Amerika, ang dami naman din, magaganda din dun. Ibig sabihin, maraming negosyante ang nakikinabang sa kalakaran natin with China. Tapos gusto natin i-persona non grata dahil lang sa putang inang gagong animal na wala namang alam pagdating sa foreign relation ng mga opisyal ng ating bansa. Di ba? Ipapahamak ang buong bayan natin sa ekonomiya dahil lang dito sa mga tarantadong to. Di ba? Napakaliit na bagay napakalaking bagay pala yung ginagawa nitong gago na to. Pupunta kami inimbita kami ng China. Wala na nang mag-i-issue ng visa. Ako siguro pwede kasi meron akong diplomatic passport. Opo. Sana all. Negosyante, ilang visa. Yung pinakaano rito, yung ating mga negosyante. Ang dami nating mga negosyante.
Paano yung mga nag-export? Paano yung nag-import? Paano yung mga OFW sa China, Sen? Mga kalahating milyon daw po yan. Kaya gawin. Halimbawa, sinabi niya, o sige, ganyan ang gusto nating mangyari, ha? Oo. Kayo nagpasimula, pagkatapos nagsabi lang kami ng ganito, pagkatapos di-declare nyo kami persona non grata, papawin na namin lahat ng mga OFWs ninyo. Nako. Sana naman, kaya nga sinasabi natin, kaya natin dinidiscuss. Naalala mo ba na sinasabi ko na ako'y inimbita ng... Opo, nabanggit yung po yun doon sa Senado eh. Alam mo, magaling naman silang kausap eh. Sabi ko sa kanila, mabuti ka ako, Mr. Ambassador. Dahil nga sa dami ng mga issue na parang meron tayong hindi pinagkakaintindihan ngayon. Pwede bang umpisahan natin, makahanap tayo ng mga bagay-bagay na pagkakasundo naman ang Ayun. tinatahak. Tama, oho. Marami naman tayong magagawa eh. Magkasundo tayo sa isda muna, kako pang ganyan eh. Oo, maganda yan, sabi pa niya eh. Hindi ba kako, ang mga isda kako ay walang may-ari niyan eh. Wala. Ang isda kako ay para sa sangkatauhan. Para sa lahat po yan. Para sa lahat yan. Oho. Wala namang nakasulat na ang mga isda ay para sa inyo. Sila lang ang makakakain. Totoo niyan sa marami ka akong desisyon ng mga international tribunals. Nagsimula ka ako sa Europe. Dahil yung Iceland, tinukubkub niya lahat yung... Sabi nung korte, meron ka lang preferential rights. Pero hindi mo kanya pwedeng pigilan sa Federal Republic of Germany at saka yung Netherlands Opo. na mangisda dyan. Ang isda rin sa lugar na yan. Oo. Sapagkat yan ay common. Yung Fishing grounds. yung traditional fishing line. Nagawa nyo ka ako sa Vietnam. Tama. Hindi ba kako? Opo. Oo, sabi niya, nagawa na. In the year 2000. Sabi niya siguro, paano niya kaya nala? In the year 2000, nakagawa ka ng kontrata sa Vietnam at para maiwasan niyo yung pag-aaway-away, nagkaroon kayo ng agreement. Nagawa niyo rin kako sa bansang India. So, palagi kayo nagtatalo rin ng India, di ba? Nagawa niyo yan para sa isda. O, lalong-lalo na kako sa Japan. Meron din kayong iringan ng Japan. Pero nagawa niya pa rin. Ba't di natin pwedeng gawin dito? Oo nga naman. Hindi pa gagawa natin, sabi niya. Parang una kanya ni President Duterte. Oho. Di ba kanya pinayagan namin kaso naman ito naman pinagsasabi sa amin. Dinrowing kanya si presidente namin ng ganyan, nakakatawa naman. Ba't Ayun. hinto muna itong mga tas mag-usap tayo. Ayun. Ang sabi nga namin ni Nelson Sen, tayo, halimbawa, galit pa tayo sa ating leader, pero kung ibang bansa ang gagawa nun, una tayo magagalit, Sen, di ba? At sa ating mga katabayan. Halimbawa, ang Pangulo ng bansa natin ay ginawa din katawa-tawa, at ang gumawa niya ay opisyal pa ng pamahalaan nila, opisyal ng army nila. Magagalit din tayo. Yung ginamit natin isa pang medyo malalim kasing problema ito. Yung sinabi ni Senator Kiko. Anyway, ito sasabihin ko rin sa kanya kung matutuloy yung debate namin sa Lunes. Opo. I respect the one China policy, but China should respect our exclusive economic zone. Oho. Alam mo kung sa pag-aaral ng logic, ito yung meron tinatawag na syllogism. Syllogism, ito ay deductive reasoning ito eh. Opo. May dalawang premises yan eh, isang major and one minor premise. Pagka valid ang premise, halimbawa, ang premise is all men are mortal. Sabi niya, yung first premise, Yun ang general premise. Opo. Nelson Lubao Yes. is a man. Oho. And therefore, Nelson Lubao is mortal. Yun ang valid Balit. Pare. syllogism. Pantay. Pero merong fallacious premise dyan eh. Okay. Halimbawa, fish is mortal. Sabi niya. No, Nelson Lubao is mortal. Therefore, Nelson Lubao is fish. Ganun ang nangyari eh. Pagsasamahin ang dalawang invalid na premises. Ito, sabi ko nga sa iyo kanina, ang isa is maritime rights, ang isa is sovereignty. Tama. Ang pinag-uusapan dito is UNCLOS. Ang pinag-uusapan doon, international law. Ibang forum yun. Hindi pwede baktakin yun. Oo. Ang magsesettle, Yan kasi yung hindi maintindihan ng iba ng paulit-ulit na pinapaliwanag. Especially yung mga katulad ni Sas na talagang bihasa pagdating mo sa foreign relation. Alam mo sana to si Sas maging maging opisyal ni BP Sara Duterte pagdating ng panahon na maging presidente si BP Sara. Kasi napakagaling nito sa foreign relation. Tsaka pinag-aralan niya talaga. Alam mo, nakakabilib. Sana ganun ang mga kunin sa ahensya ng gobyerno. Kasi yung UNCLOS na sinasabi nila, fishing rights, hindi naman po ito yung territory na magsabi nga nito, magkaiba yun eh. Magkaiba po yun. Ang problema, maraming man nagmamagaling na, alam mo na sa bayan natin, ganoon naman lagi eh. Lalo na pag politiko na merong nais
nais o pangarap na umangat. Sesettle dito ang pinag-uusapan political recognition. Doon sa isa, wala pang korte kasi sa mundo ang mag-adjudicate kung sino talagang may-ari ng mga isla na yan kasi merong nakasasakop eh. Nananatili tayong pare-parehong claimants eh. Yun. Paghahaluin yun. Ayun. Ngayon, anong pinag-uusapan natin? Nakahanda ba tayo para harapin halimbawa yung Consequence. napaka-komplikadong issue ng West Philippine Sea? Ako sa tingin ko, sinasuggest ko nga, tawagin lahat ang mga stakeholders. Tawagin si Commodore Tariela, tawagin ang DFA, tawagan kung sino yung tapos magtabag tayo ng international experts pack. Sana talaga, no? Senator Marcoleta, pwede niyo ho ba kayang gawa ng hearing ito at kaya lang tinanggal na kay Senator Amy yung yung Foreign Relation Committee. Ewan ko kung kaya nilang ipatawag, sigurado ako poprotektahan ng mga senador itong si Tariela eh, di ba? Sana patawag at tanungin siya. Naintindihan niya ba talaga? O gusto lang niyang bumida-bida? Magkaalaman tayo dito. Ako wala akong pretenses na akala mo naggagaling-galingan ako. Hindi. Meron lang akong konting kaalaman dito. Ngunit sa nakikita ko, hindi lahat naiintindihan ito eh. Di ba? Halimbawa, yung Presidential Decree 1596. Hindi nila alam na ang pinag-uusapan lang doon ay yung tinatawag nating Kalayaan Island Group. Opo. Tapos meron tayong parang 1292 ba yung RA natin. Ang pinag-uusapan lang doon is yung ating archipelagic baseline. Alam mo, hindi po pwede nating masabi na ito na yung ating West Philippine Sea kapag hindi natin nagagawa ang dalawang bagay. Una, kailangan tayong gumawa ng mapa. Ito yung sinabi na ng Korte Suprema eh. Hindi nakakalimutan nila ito eh. Kailangan meron kang mapa. Primero, mag-declare ka muna ng 200 nautical mile from baseline. Yun ay referensya sa ating exclusive economic zone. At saka yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Opo. Pag nagawa mo na yun, na-declare mo na yun, i-deposit mo yung declaration sa United Nations. Opisina ng Secretary General. Pero meron kang mapa. Itatanong ko kay General Tariela, tinanong mo ba yung NAMRIA? Kasi NAMRIA ang meron kang gumawa ng mapa. Nagkasundo na ba kayo ng NAMRIA para i-deposit yung mapa? Sasabihin sa'yo, di po. Paano mo? Hindi ka pa nakagawa ng ganito para nga pagbigyan ka na kasi doon sa mapa makikita mo na yung coordinates kung nasaan ang West Philippine Sea. Wala pang mapa. Anak ng tutsa. Tawag nilang international holographics ng mga mapa. Para ngayon, officially, matala sa karagatan ng mundo na meron palang West Philippine Sea. Anak ng Hindi mo tutsa. nagagawa ito. Hindi pwedeng tawagin pang gano'n. Pwede nating tawagin bakit hindi. Yan eh. Paano yung coordinates? Ng buong mundo, di ba? Yung kaalaman ng lahat. Yung madaan doon. Sana aralin nating mabuti. Kaya, Tayo nagmumukhang nakakahiya. mukhang tanga. Meron tayong kasabihan eh. A little learning is talagang dangerous. Tingnan mo ngayon. Baka layasan tayo ng China. Huwag naman sana. Sana humupa ito. Yan ang nating kagustuhan. Pag-usapan nating mabuti. At huwag yung basta na lang tayo nagpapatutsadahan. Merong isang, yung dating na, National Security Advisor. Tingnan mo, meron din siya sinabi. Baka akala ng mga taong nakikinig sa atin, tayo lang ang merong ganitong pangamba. Opo. O pwede, direct. Baka naman, Nakapanayam mata si Norberto Gonzales at yan din ang naging paksa nila, Senro. siguro, narinig ko lang eh. Iparinig nga po natin direct yung punto ni Secretary Norberto Gonzales. Normally, hindi tama. Pero problema natin, buang bi-breakdown tayo ng policy natin sa international. Hindi malinaw ang mga guidelines natin. Ay yung mga katulad din, Tariela ba yun? Mga katulad yan, gumagawa ng sariling aksyon. Kasi dapat malinaw ang mga guidelines yan, lalo ganyan, no? Sensitive ang ating issue sa China. Kinapakialaman mismo ng Pangulo yan. Pero tingnan po ginawa ni Tariela. O, tapos, sa halip na pagsabihan natin si Tariela na hindi tama yung kanyang ginawa, may mga sa lipunan natin, ang medyo lalo pang dinadagdagan yung ginawa ni Tariela. Pangit no? Kayo. Iwanan natin ang issue yan. Magkakaintindihan tayo, no? Dapat, sa mga sensitibong mga pagsasalitang ganyan, ikonsulta muna doon sa talagang tagapagsalita. At kung kinakailangan na kunin yung approval ng opisina ng presidente, sapagkat sa ating saligang batas, siya ang arkitekto ng ating international relations. Para hindi tayo malagay sa alanganin, sa kahihiyan,
At lalong-lalo na sa isang bagay na baka hindi natin pare-parehong pakinabangan. Kayong kasama sa Senado, Sen, na nag-vlog pa nang tila yata ang sabi no, parang yung ibang senador dito, daig pa yung Chinese kung makapagtanggol sa China. Na para bagang kayo ang pinasasaringan, Sen, Meron bang ganun? At tila yata, yun ang binapanggit nila Kung yun ang kanyang pagkakaintindi. Pero ako, kapag nagsasalita akong ganito, ang aking bansa, ang interes ng aking bansa, ang nilalagay ko sa kauna-unahang priority. Dahil kahit ano pa sabihin mo, insultuhin mo araw-araw ang China. Because, aalis ba yung China? Ha? Hindi ko. At saka mismo ang DFA nagsabi na pagka meron kang mga issue na gusto mong ipahayag, ang foreign heads of state and government in particular should be off limits or at least treated with respect regardless of our personal views. Talagang hindi po pwede. Totoo. Isasali mo yung head of states. May mga subject matter expert na lang dapat yan. Ito binabanggit ko natin sa yung binabanggit ko kanina, yun palang senador, nung sa kanyang binabanggit na, yung sa kanyang vlog, ay in 72 hours, ay 815,000 views. Pero nung kayo pala, gumawa rin pala kayo ng vlog at sumagot din pala kayo Sen, At sa pinakahuli, within 48 hours, ay meron na po kayong 2.5 million views at 111,000 likes. Yun po ang Sen. Paliwanag mo yung significance yan. Ako hindi ko masyadong... Ay, mukhang, bilang na yan. mas maraming interesado sa paliwanag po ninyo kaysa sa doon sa pinupunto nung kapwa nyo senadora, ang kapwa nyo senador, Sen. Ayun nga, itatanong ko sa inyo, ibig ba sabihin kinatigan yung ating pagpapaliwanag? Ayaw. Pakinggan ang inyong paliwanag po. Yun lang, kasi yun ang gusto kong kayo magpaliwanag kasi baka mamaya kung magsabi, sabihin na naman nila, itinatayo natin na sarili nating bandera. Hindi naman ganun, no? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong
mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.